Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko lang kayo ng update dahil magandang development ito. Yung Diskaya couple na pinagmamayabang yung mga luxury cars. Ngayon, ni-raid na ng Bureau of Customs yung mansion ng mga Diskaya. Ito, may post ang balita ngayon. Breaking, mansion ng mga Diskaya ni-raid. Sumugod ngayong araw ng Martes, September 2, ang Bureau of Customs sa bahay ng pamilya Diskaya matapos maglabas ng search warrant laban kay dating Pasig Mayoralty Bet Sara Diskaya. Ito'y kasunod ng kanyang pag-amin sa Senado na nagmamay-ari siya ng 28 luxury cars. Ngunit, nung dumating ang mga tauhan ng Bureau of Customs, dalawa lamang sa 12 iniimbestigahang luxury cars ang umanong natagpuan. Ayon kay BO Chief of Staff Attorney Jack Casipit, walang record sa kanilang ahensya ang naturang mga sasakyan dahilan upang magsagawa ng raid. Patuloy ang investigasyon kung saan napunta ang ibang mga sasakyan na iniulat na pag-aari ng pamilya Diskaya. Ito, magandang development ito dahil sa wakas may mapapanagot na po sa nangyaring nakawan sa pera ng taong bayan. Dahil ayun, kung hindi sila nagpa-interview kay Julius Babaw at Corina Sanchez, hindi sana natin ito malalaman. Nakakalula yung halos hindi ako makapaniwala yung ganong kadami ng sakyanan na puros luxury cars, millions. Kano ba yung pinakamahal? Rolls Royce na nang dahil lang sa payong kaya binili. 20 million. So ito, smuggling ang kaso. Kasi pumasok ang mga sakyanan na hindi dumaan sa Bureau of Customs. Sa Blue Ribbon Committee hearing kahapon na tanong tungkol sa dealer, may binanggit na 2 dealer nung chinek ni Senator Soto, ano daw ito, mga may record ng smuggling. At ngayon na confirm na yung mga ipinagmamayabang ng mga luxury cars wala sa record ng Bureau of Customs. So smuggle. So ayan, may kaso na sa smuggling. Mabigat ngayon ang kasi economic sabotage ata ang ikakaso niyan, mabigat. Walang piyansa, tapos times 5 ang multa sa kantidad ng smuggled goods. So maganda itong mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Ako natutuwa ako sa pag-appoint ni President Marcos Jr. sa bagong secretary ng DPWH, si Secretary Vince Dizon. May nabasa akong post kanina. Pinupuri siya ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol na pag-alaman na ito pa lang si Secretary Vince Dizon, panahon pa ni President Erap Estrada, nag-serve na siya sa administrasyong Erap. Okay, from Erap Estrada, Aquino administration, nanungkulan na naman siya. And then from Aquino, Duterte. And then from Duterte, Marcos. Anong ibig sabihin nun? Magaling siyang opisyal dahil lahat ng presidente kinukuha siya. Panahon ni President Duterte, pag-alaman ko, una naging president and CEO siya, CEO ng BCDA, Business Conversion Development Authority.
mahalagang ano yun, mahalagang posisyon yun. And then later on, nung nagkaroon ng pandemic, malaki ang tulong niya sa para maka survive tayo ng pandemic. So ito ngayon, panahon ng Marcos Jr., yun, inayos niya ang DOTR. Ngayon, okay ng DOTR. Ngayon, may problema sa DPWH. Kinuha na naman siya ng Pangulong Marcos Jr. So, nice move ito para sa akin. Determinado talaga ang Pangulo na once and for all, masolusyonan na itong problema ng corruption sa DPWH. So, nakakatuwa yung ginagawa ngayon ni Secretary Dizon. Pinaresign niya lahat ang mga top government DPWH officials from USEC to district engineers. Tapos lifetime ban ng mga contractors na may ghost projects. Yan ang tama. Ano pa? Tapos yung independent commission na bubuin ng Pangulo. Pinabuwag niya pala yung yung investigating team na create ni dating Secretary Manuel Bunuan. Binuwag niya na dahil sabi niya hindi naman pwede na ang ahensya na involved sa katiwalian siya rin mag-imbestiga sa kanyang sarili. So may delikadesa itong secretary na ito. So binuwag niya, bumuo siya ng bagong team para kakalap lang ng ebidensya para isubmit sa independent commission na buuin ng Pangulo para maimbestigahan itong mga kapalpakan sa flood control at makasuhan yung dapat makasuhan. So, dito, kan tayo sa Diskaya. May nabasa kong article ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ang pinakamalaking nakuhang kontrata pala for the last 3 years, itong Diskaya, 31 billion. Tinalo nila ang kumpanya ni Congressman Saldico at ang kapatid niya, ang kumpanya ng Co, around 15 billion lang. Kaya ang highest contract na nakuha itong Diskaya. No wonder nga, yun na, mga luxury cars. At salamat naman at mabilis ang Bureau of Customs, pati ang Bureau of Internal Revenue gumagalaw na rin para imbestigahan ang kanilang mga buwis. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Ang kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa area sa Tamnan ni Aldi o